Sara, anak, pakidala naman ng mga pinggan sa lamesa, oh. At saka yung kanin na rin. Aray! Marco, tumulong ka naman dito. Huwag puro cellphone. Ma, si Marco ayokong tulungan. Ma, pagod ako galing basketball. Ako rin naman napagod. Galing school, nag-volunteer pa ako sa library. Ikaw, puro ka na lang laro ng cellphone, basketball. Bakit? Iba naman ang pagod ng lalaki. Kailangan nilang maging malakas para sa future. So, pag babae, hindi na pwedeng maging malakas? Miguel, huwag kang sumagot ng ganyan sa nanay mo. Hayaan mo na, Rigor. Ang mga babae, dapat marunong sa gawaing bahay. Yan yung importante kapag nag-asawa sila, marunong sila sa gawaing bahay. Asawa? Ma, anong asawa? Iyang bata-bata pa niyan. Oo nga ma, gusto ko rin naman mag-focus sa studies ko eh. Di ba nga ma, gusto kong maging engineer? Engineer? Anong engineer? Mas bagay yan sa lalaki. Ikaw, mag-teacher ka na lang. Mas madali at mas malapit pa sa bahay. Oo nga, ate. At saka sino magluluto at maglilinis ng bahay? Pag-engineer ka na. Ikaw, bakit? Hindi ka pa pwedeng tumulong dito sa bahay? Bakit ako? Ang babae yan eh. Gagawin mo pa akong bakla. The class is over today. Thank you, everyone. Tara, basketball tayo. Ngayon na? Sige ba? Ma'am, pwede ka po bang makausap? Oo naman, Sarah. Kasi ho, ma'am, nahihirapan po talaga ako. Gusto ko po talaga yung engineering. Kaso sabi ng nanay, pang lalaki lang daw yun. Sarah, that's not true.
birthday po ng your mind po. Don't let anyone discourage you. You're capable of anything you set into your mind. Pero ma'am, pati sa bahay, parang expected na ako lang ang gagawa ng gawaing bahay. That's not fair, Sarah. Anyone should contribute. Have you tried talking to your parents about it? I tried many times, ma'am, pero ganun talaga daw eh. Okay, how about this? I'll try to talk to your parents. Maybe, if they hear it from someone else, they might consider. Would that be okay with you? Okay po, ma'am. Maraming salamat. Nice game, guys. Nice game. Nice game. Pre, nakita mo yung score sa physics exam? Si Sarah, mataas na naman. Oo, matalino talaga yung kapatid ko. Pero babae yan eh. Di naman niya magamit yan masyado. Bakit naman? Hindi ba nga, mag-aasawa rin yan. Maging housewife, yan lang ang silbi ng mga babae. Pero, sayang naman yung talino. Di ganun talaga. Hanggang sa gawaing bahay lang dapat yun. Habang tayo ang magtatrabaho at magtataguyod ng ating mga pamilya. Pero alam mo pre, ako gumagawa ng mga gawaing bahay sa amin. Ako nga din eh. Naguhugas, nagluluto, nagsasayang at naglalaban ng mga damit ko. Da! Mga bakso pa kayo. Kung babae lang yan. Tanggal angas niyan, pre. Baliw, mas mahalaga tumulong sa bahay. Palibhasa, wala kayong alam. Mga batugan kasi kayo. Basta ako, mag-focus lang ako sa basketball. Kasi dito ako magaling. Bano ka nga maglaro eh. Kupal. Uy! Bano daw, pre! Bano! Bano! Bano ka pala eh. Rematch? Tara, Tara! Bano! Bano! Tao po. Siguro. Basta mo yung... magandang hapon po. Dito po ba yung bahay ni Miss Sarah Tan Quezon? Opo, sino po sila? Ako nga po pala yung advisor ni Miss Sarah Tan Quezon. Mahal, sino yan? Ito pala yung teacher ni Sarah. Ganun ba? Pasok ho. Magandang hapon po. Maraming salamat sa pagpayag ng makipag-usap sa inyo. Magandang hapon din po. Ano po ang pag-uusapan natin ngayon? Gusto ko lang po sana ibahagi ang aking obserbasyon kay Sarah. Napakatalino at napakasipag niya. Pero napansin ko din po na parang may pressure siya na sundin yung mga expectations na hindi niya naman talaga gusto. And I'm worried that this might hold her back. Kasi po sa panahon ngayon, hindi na tama na pagbawalan ng isang tao dahil lang sa kanyang kasarian. Lahat po tayo ay may karapatang pumili ng ating gusto at suportahan ang ating mga anak sa kanilang mga pangarap. Siguro nga, tama ka. Oo nga, Lina. Dapat bigyan natin ng pagkakataon ng mga anak natin na sundin ang kanilang mga gusto. Paano po?
Ma. Anak, upo ka muna dito. Anak, patawad kung minsan makitid ang isip namin. Gusto lang namin ang makakabuti sa'yo. Pero simula ngayon, susuportahan ka namin sa kahit anong gusto mo. Talaga po, Nay? Oo anak, basta magsumikap ka lang. Ma, gutom na ako. Marco, tulungan mo muna ako. Ikaw muna magsaing. Ha? Bakit ako? Si Sarah na lang. Hindi, dapat matuto ka rin. O ito, hindi lang dapat ang mga babae ang may alam sa mga gawaing bahay. Sige na nga. Ma, tulungan na kita dyan. Sige, anak, pero kailangan muna natin si Marco magsaing. Kailangan niya rin matuto. This story reflects a reality that many of us has experienced. The expectations, the beliefs, and the limitations imposed upon us simply because of our gender. Ngunit, tulad ng ipinakita sa atin, ang pagbabago ay posible. Hindi madali, ngunit sa pamamagitan ng pag-uusap, pag-unawa at suporta, maaari nating lampasan ang mga hadlang na ito. Hindi lang babae ang dapat magluto at maglinis ng bahay. Hindi lang lalaki ang dapat maging malakas at magtatrabaho. All of us has the right to dream, to choose, and to be who we want to be. Naway magsilbing expression ang kwento nito sa ating lahat. Maging bukas tayo sa pagbabago, magtulungan at suportahan ang isa't isa sa pag-abot ng ating mga pangarap. Dahil ang mundo ay mas maganda kapag lahat tayo ay malayang nakakamit ang ating mga mithiin ng walang diskriminasyon, walang pinipili at walang naiiwan.